Ating balikan ang mga makasaysayang pangyayaring tumatak sa kamalayan ng bayan sa nakaraang isang taon sa Flashback 2013, The Year-End Report. Malungkot na trahedya, matinding krisis at eskandalo. Mapait na kabiguan at matamis na tagumpay. Yan ang mga balitang sumalamin ng katotohanan sa ating bayan nitong nakdaang taon. Mga balitang pinag-usapan at mga pangyayaring sinusukan. Magandang umaga, ako po si Jeline Milante. At ako naman po si Cristina May Dordas. Ngayong unang araw ng taon, balikan natin ang malalaking balita at pangyayari na yumalik sa bayan sa taong 2013. Ito ang Flashback 2013, The Year-End Report. Magandang umaga sa iyo, Jill, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga rin sa iyo, team. Ngayong umaga, sasamahan tayo ng ating mga correspondents na sina Crizel Osorio, Aizal Alad, at John Carvajal upang magbalik tanaw sa mga pasabog ng 2013. Ito ang mga headlines ng 2013. Midterm National Election. Paglusot sa Zamboanga. 7.2 magnitude na lindol sa Bohol. Super Typhoon Yolanda sa Visayas. PIDA scam. Megan Yang nanalo sa Miss World 2013. Pacquiao na depensahan ng WBO crown. Bea Rose Santiago nanalo sa Miss International 2013. Isa sa mga naging mainit na usapin ng taon ang midterm national election noong Mayo 13. Narito ang report ni Crizel Osorio. Isang napakagandang umaga po sa inyo dyan sa studio at sa ating mga tagapakinig. Noong Mayo 13, isinagawa ang midterm national election ng bansa kung saan namili at naghalal ang mga botante ng mga bagong mamumuno sa ating bansa. Isa sa naging mainit na usapin ay ang paggamit ng PCOS machine. Naging controversial man ang midterm national election pero masasabi natin ito'y matagumpay na naisagawa. Crizel Osorio po para sa Flashback 2013, The Year-End Report. Isang marahas na digmaan ang naganap sa Mindanao noong Setyembre. Si John Carvajal para sa ulat. Nitong taon buwan ng Setyembre, nang isagawa ng mga rebeldeng Moro National Liberation Front ang madugong pagsalakay sa Zamboanga City. Nabalot ng tensyon at takot ang buong Zamboanga City nang sumalakay ang mga membro ng MNLF sa pangungunan ni Commander Javier Maldi na pinaniniwala ang supporter ng dating chairman na si Nurmi Suari. Setyembre 8, unang nagkasagupaan ng may 100 MNLF at Special Operations Group ng Navy. Kinabukasan ng hostage ng mga sibilyan ng mga MNLF ni Suari faction upang gawing human shield. September 16, nang ilinsad ng airstrike ang pamahalaan at 33 bihag ang pinakawalan. Matapos ng 13 araw na pakikipaglaban ng security forces, 141 ang sawing rebelde, 117 ang nahuli at 56 ang sumuko. Ayon sa AFP, sinabi ng mga nahuli nilang rebelde na ilan sa kanila ang inalok ng salapi para sumama sa grupo ni Javier Malik sa Zamboanga City at para maingis sa MNLF forces. Nang nakaraang December 28, kinumpirma na ng National Police na ililipat na ng kulungan sa Metro Manila ang mahigit 200 tauhan ng Moro National Liberation Front na sangkot sa isang buwang Zamboanga Siege noong Setyembre. Para sa militar, ang Zamboanga Siege ang isa sa pinakamalaking accomplishment nila. John Carvajal, nag-uulat para sa Flashback 2013 Year-End Report. 7.2 magnitude na lindol ang tumama sa isla ng Bohol noong Oktubre. Iulat sa atin ni Aizal Alad. Magandang umaga sa inyo, Jill at Tin, at sa ating mga manonood. Sa isang iglap, trahedya ang naganap. Walang tigil na niyanig ang mga kababayan natin sa Visayas ng magnitude 7.2 na lindol. Naitala ang sentro sa Carmen sa Bohol.
pero damag-dama ang pagyanig nito sa ating mga karatig lalawigan. Maghapon ring nagkaroon ng mga aftershock. Napakarami ring ari-arian ang napinsala at kayamanang binabagsak sa lungsod Talisay. Marami ring taong nasa loob ng kanilang mga sasakyan na bigla na lang binagsakan ng mga tipak ng semento. At marami ring tahanan ang mga gumuho at gusali. Ako po si Aisel Alag para sa Flashback 2013 The Year-End Report, nag-uulat. Super Typhoon Yolanda, hinagupit ang Visaya noong Nobyembre 7 at 8 ng 2013. Nakapanlulumo ang mga eksenang akala noon lang sa pelikula nangyayari. Walang sino mang mag-akala na ang isang bagyo ay kayang baguhin ang mga maunlad na bayan sa mga tila abandonadong lugar o ghost town. Gayunman, ito ay nangyari na ang bagyong Yolanda at Haiyan ay tumama sa mga isla ng Visaya noong Nobyembre 7. Ang bagyong Yolanda ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Nagwasak ng buong bayan na bumawi ng higit sa 6,000 buhay at nakapinsala sa higit na 11 milyong Pilipino. Subalit ang sakunang ito ay nag-udyok sa kabutihan ng sangkatauhan na may mga milyong-milyong mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na kumilos upang matulungan ang ating mga nasalantang kababayan. PDAP scam noong Agosto 26. Kamakailan muling nabuhay ang usaping pork barrel matapos mabuko ang pagyaman ni Janet Napoles dahil sa mga bogus projects, kasabwat ang ilang mga legislators. Bilyon-bilyong pera ang tinatayang naibulsa ng mga kasabwat sa pork barrel scam. Lalo pang umigting ang galit ng sambayanan nang makita ang maluhong pamumuhay ng anak ni Janet Napoles na si Jean sa Amerika. Kalaunan, naaresto si Napoles at isinusulong ng sambayanan ang pagtanggal sa PDAP. Kasalukuyan pa rin dinidinig ang kaso ni Napoles. Ang 2013 ay napakagandang taon para sa mga beauty pageant. Si Megan Young ay gumawa ng kasaysayan para sa pagiging unang Pilipina na nakasungkit ng korona ng Miss World. Narito si Joan Carvajal para sa ulat. Magandang umaga, Tina Jill. Magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. September 28 na magbunyi ang buong Pilipinas, pati na din ang ating mga kababayan sa ibang bansa, nang makuha ni Megan Young ang korona ng Miss World 2013. Si Young ang kauna-unahang Pilipina na nasungkit ang titulo ng Miss World. Dahil kung ating matatandaan, ang pinakamataas na nakamit ng Pilipinas sa Miss World competition ay first runner-up noong 1973, kung saan ang pambato ay si Miss Evangeline Pascual. Masusing pag-iensayong ginawa ni Miss Megan upang mapaganda ng naturang kompetisyon. At hindi ito nasayang. Dahil nagwagi ang pambalo ng Pilipinas na si Megan Young ng 3 awards sa pre-pageant competitions ng Miss World 2013 sa Bali, Indonesia. Nagwagi si Megan sa Miss World Top Model Competition kung saan inirampa niya ang damit na gawa ng kilalang Indonesian fashion designer. Panlima naman si Megan sa Beach Fashion Competition at ika-4 sa Multimedia Contest. Nakasama ni Megan sa top 6 sa mga kinatawan ng France, Ghana, Brazil, Spain, at Gibraltar na nakakuha ng People's Choice Award. Sa pinakahuling online votes, nasa pangalawang pwesto ang pambato ng Pilipinas. Tinanggap ni Megan ng Miss World Crown mula sa 2012 winner Wen Shai-yu matapos ideklara ang kanilang pagkapanalo. Para sa Flashback 2013 Year-End Report, ako si Joan Carvajal, nag-uulat. Tinutukan ng buong bayan ang muling laban ni Pacquiao noong Nobyembre 24 at napanatili niya ang WBO crown. Si Aisel Alag para sa ulat. Pambansang kamao Manny Pacquiao muling na naman nagwagi sa laban nila ni Rios. Mga tagahanga ni Pacquiao na nabiktima ng bagyong Yolanda nagbunyi. Hindi na di makapagantay ang mga kababayan niya sa Jensen sa kanyang pagdating.
Lubos na napaligaya ni Pacman ang mga Pilipino, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Naipakita niya pa ang galing niya sa boxing at balak pa niyang kalabanin si Floyd Mayweather. Ligaya at pag-asa ang dala ng pagkapanalo ni Pacman sa mga nasalanta ng bagyo. Nangako siya na tutulungan ng mga ito at hindi pababa. Isa na namang karangalan sa ating bansa ang pagkapanalo ni Pacman. Muling tinayo ang bandera ng ating bansa at muling nagkaroon ng lakas ng loob na bumangon ng bawat Pilipino. Ako po si Aisel Alag para sa Flashback 2013 The Year-End Report, nag-uulat. Bea Rose Santiago, tinanghal na Miss International 2013 noong Disyembre 17. Umaakaw ang kaligayahan ng 23 anyos na si Bea Rose Santiago nang koronahan siya bilang Miss International 2013 sa Tokyo, Japan. Si Bea ang ikalimang Pinay na hinirang na Miss International. Inalay niya ang kanyang panalo sa mga kababayang sinalanta ng Super Typhoon Yolanda na naging inspirasyon niya sa paglaban sa Miss International pageant. Tinalbugan ni Bea ang 66 na kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan ang mga malalaking balita ng 2013. Ako po si Jeline Melante. At ako naman po si Christina May Dordas. At ito ang Flashback 2013, The Year-End Report. maraming salamat po. Magandang umaga.